Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay yung uterine myoma. Ito halos wala yatang linggo na wala nagpupunta sa klinik ko na may ganitong problema, no? Yung bukol sa mattress na tinatawag. Unang-una, yung mga bukol po sa mattress, hindi naman yan cancerous kadalasan. Siguro, masasabi natin na majority, yung mga tinatawag natin na uterine myoma ay baliwala. Yung nga lang, dapat intindihin din natin, no, kung ano itong uterine myoma. Well, bago natin paliwanag yan uterine myoma, ang dami po akong mga text na natanggap dito, no, na may mga request sila mga topic. Hayaan nyo po sa mga susunod, i-discuss po natin yung mga request nyo, no. Unang-una, kung mga nanonood sa RH-TV, no, binabati ko po lahat ng mga nanonood sa RH-TV. Kung napansin nyo po, meron akong suit na naka-t-shirt lang ako. Komportable kasi ako pag nandito sa himpilan na naka-t-shirt lang bagets naman tayo. Makikita nyo naman, halata bang 35 na po ba ako? Halata na ba? Ang dami yung nagsabi, 27, 28 no? So, ganda ba ng t-shirt ko? Ito po sponsor po ito Hindi ko lang alam kung every Sunday meron na po akong t-shirt, no? Nagpapasalamat ako kay Mrs. Imelda Unas, no? Bagay na bagay sa akin, saka tamang-tama yung fit Nagmukhang bata lalo ako Sa tingin ko, makapag-asawa na ako nito. At binabati ko rin si Jillian na nakikinig ngayon, saka si RG, pati si James Unas, and Jel. So, happy watching, no? Sana meron po kayong napulot sa aking mga lecture ngayon, ha? So, let's talk about uterine myoma. Pag sinabing myoma, kailangan intindihin natin yung salita, Pag sinabing myoma, M-Y-O-M-A-S, myoma. Galing sa dalawang salita yan Yung mayo at saka oma. Yan, mayo at saka oma. Ang ibig sabihin ng mayo, muscle. Ang ibig sabihin ng oma, yung tumubo na hindi naman dapat tumubo. So, abnormal growth. So, hindi naman pag sinabing abnormal growth, cancerous na. So, pag sinabing myoma, muscle na tumubo na hindi naman dapat tumubo. Ayan, ganyan. Ngayon, maski saan pwede magkaroon ng myoma. May myoma sa binti. May bukol ka sa may binti na laman na tumubo. Myoma din ang tawag dyan. Pero, pag sinabi nating bukol sa mattress, dapat very specific. Ibig sabihin, dapat natukoy mo kung saan yung myoma. Kaya tinawag natin uterine myoma. Bukol sa mattress sa Tagalog. Yan. So, itong uterine myoma, ang isa pang tawag dito ay fibroids. Fibroids. F-I-B-R-O-I-D-S. Fibroids. Yan. So, ano ba yan? Doon pala sa salitang fibroids para sinasabi ng fiber, di ba? Parang ganon. Mga hibla, muscle na tumubo, dyan sa mattress. So, ito'y kadalasan muscle tissue na tinatawag nating tumor, kasi pag sinabing tumor, hindi cancerous. Pag sinabing tumor, aalamin mo pa kung benign tumor o kaya malignant tumor. So, pag salitang tumor, ibig sabihin may tumubo na hindi naman dapat tumubo doon. Ano yung tumubo? Muscle, kaya ang tawag myoma. Di ba? Pag sinabing taba ang tumubo, ang tawag lipoma. Yan. So, doon pa lang sa salita kung talagang hihimay-himayin natin yung mga tawag doon sa sakit, magkakaroon ka na ng idea Kaya pala lipoma, lipo, ibig sabihin taba. Kaya pag pumunta kay Vicky Bello o kaya kay Dr. Kalayan, magpapaliposuction. Ibig sabihin, sisip-sipin yung taba. Di ba? So, lipo, taba pala yun. Pag sinabing oma, tabang tumubo na hindi dapat tumubo, lipoma. Muscle na tumubo na hindi dapat tumubo, myoma. San tumubo? Sa mattress, ang tawag uterus. Kaya tinawag na uterine myoma. Ayan. Ang haba ko magpaliwanag pero kailangan kasi kung hindi nyo maintindihan yung basic, mas mahirap intindihin yung mas mahaba, yung pinakadulo, yung ABC muna tayo. Okay. So, tandaan nyo po na ang fibroid ay benign, hindi po cancerous yan. So, ano dapat gawin? Well, pwedeng pabayaan lang. Pabayaan lang. May bukol ka sa mattress, kung di naman sumasakit, walang problema sa puson mo, okay lang. Pero kung napansin nyo, kung kayo po'y rineregla pa, tapos ang bigat ng regla nyo, mali yung term ko ng bigat tinitingnan ko lang kung nakikinig kayo, kasi heavy menstruation. Ano bang heavy, di ba mabigat? Pero sa Tagalog, pag sinabing heavy menstruation, napakalakas
ng pagregla o pagdudugo. Yan. So, heavy menstruation, irregular bleeding, nagkakaroon ka ng spotting. Abay, dati wala ka ng menstruation, 5 years ka nang walang regla, ngayon dinudugo ka? Ano ka? Riniregla? Ano ka, nakunan? Hindi. So, kung may irregular bleeding, dapat makita ng doktor. Kasi nalaman na posible na yung myoma ang dahilan ng irregular bleeding. O kaya matinding pinupulikat yung puson nyo. Wala ka ng regla, pero para ka may dysmenorrhea, lola. Ba, sumasakit puson mo, wala ka namang regla? Patingnan natin yan. Baka po myoma po ang dahilan. So, kung wala pong nararamdaman ng isang babae, pwedeng hayaan lang. Nagkataon lang, in ultrasound, nakita may malit na myoma. Yung doktora ninyo, mukhang wala masyadong pasyente, walang ginagawa. Aba, biyakin na natin yan, schedule na natin yan. Emergency yan. Kasi wala namang gamot yan, habang buhay na yan. Hindi po totoo yon. Kasi po, may mga lola akong kilala, mga pasyente kong lola. 80 years old. Nalaman may myoma, 40 years old pa lang sila. Pero, 80 years old na sila ngayon, may myoma sila, pero wala namang problema. Hindi naman sumasakit ang puson, wala namang irregular menstruation, wala namang parang mabigat ang pakiramdam nila, o kaya ihi ng ihi. Meron pong mga babae, ihi ng ihi. Walang makitang dahilan yung doktor. Walang UTI, pinatingnan yung ihi, normal naman. Pero nung pina-ultrasound, nakita may myoma. So, posible na ihi ng ihi ang isang babae dahil meron pong bukol sa kanyang matres na naiipit yung kanyang pantog na pakiramdam niya palagi siyang naiihi. Maski na kokonti lang ang laman na ihi ng kanyang pantog. Yan. Malinaw ba yung paliwanag ko? Yung mga nakikinig. Kung kayo nakikinig at nanonood, pumalakpak lang kayo. Ay, yan. Meron palang nakikinig. Isa pang palakpak! Parang ninoloko ko sarili ko, ha? Parang, pero okay, isa pa. Yan, ibig sabihin may nakikinig sa atin. So, ulitin ko, babaeng may bukol sa matres, pero hindi naman dinudugo, hindi naman masakit, hindi naman mabigat ang pakiramdam at wala naman problema sa pag-ihi, ayos naman, pwedeng hayaan na yan. Pero, kung kabaliktaran, nandyan na po lahat ng mga sinabi ko kanina, masakit ang puson, dinudugo, irregular ang regla, maski na wala na dapat regla, may regla pa rin si lola, tapos hirap umihi, palagi may pressure, madalas umihi, yung mga ganyan, may discomfort, nairita, mabigat ang puson, lahat, no? O kaya may infeksyon, madalas na nagkaka-infeksyon, pwede na ho yan na patanggal through surgery. Walang gamot na pwedeng inumin para mawala ang myoma. Walang food supplement. So mga ibang naririnig nyo na nawala daw yung bukol ng matres, uminom ng mga ganito-ganito, huwag kayong maniwala. Mga loko-loko yon. Ang operation, ang tawag po sa operation kung saan tatanggalin ang bukol sa matres ay abdominal myomectomy. Abdominal myomectomy. Ibig sabihin yan, hiwaan ka dito sa may tiyan nyo, parang cesarean, parang ganyan. Kung gusto mong bikini o gusto mo yung malaking hiwa, no, nasa sayo. Tapos, pagbukas niyan, yung matres mo, hihiwain, kukunin yung bukol, pagkatapos tatahiin yung matres, isasara ulit, at sasarado yung tahi dito sa inyong tiyan. Ang tawag dyan, abdominal myomectomy. Pero kung medyo malaki na, tapos yung babae naman, wala namang plano magbuntis, halimbawa, kasi may ibang may myoma na inoperahan pero kinoconsider ng doktor, baka naman gusto pa magbuntis nitong babaeng to. Kung tatanggalin ko naman yung matres, hindi na magbubuntis to. So ang gagawin ng doktor, myomectomy lang. Tatanggalin lang yung bukol pero yung matres iiwan. Pero kung wala nang silbi ang matres mo, halimbawa, hindi ka na ayaw mo na magbuntis, o kaya lola ka na hindi ka naman magbubuntis na, i-advise na lang ng doktor yung tinatawag na hysterectomy, kung saan tatanggalin yung matres. So kayo pong minsan nang binibigyan ng option, pero sinasabi ng doktor yung mga consequences. Baka 30 anyos ka lang, tapos biglang may nakita kang Prince Charming. At the age of 35, gusto mong mag-asawa, tapos gusto magka-baby, yung pala 30 anyos ka, tinanggal matres mo. O di, mali yata yun. So yun ang mga options, depende na yan sa doktor. Okay? So at least importante pinaliwanag dapat ng doktor sa inyo dahil walang gamot na pwedeng inumin para mawala ang myoma. Madalas na tanong yan sa akin, Dok, ano bang inumin ko? May myoma ako. Walang iinumin para mawala ang myoma.
binibigyan ka lang ng mga pain reliever. Kung sumasakit, maaaring bigyan ka ng mga ibuprofen, mefenamic acid, yung mga naproxen, mga pain reliever, na maaaring makatulong maibsan ng sakit, pero hindi para mawala ang myoma. Whew! So, okay po ba ang aking ginawang International Women's Month? Maganda po ba yung paliwanag ko? Sana po meron po ako na-share sa inyo. Bagamat alam kong kulang po ang ating isang oras na may 15 minutes na commercial, parang 45 minutes lang ako, no? Tama, di ba? Bakit sinasabi, kano katagal yung program mo? Isang oras? Pero ang commercial natin, 15 minutes. Pag may nagtanong, 45 minutes lang yung program. O, tama, 45 minutes lang. So, sana po may nabahagi po ako sa inyo. At, siyempre, sa ating huling portion ng programa. Eto alam nyo, nagtataka ako sa iba sa inyo Yung iba sa inyo, ang request mga sakit. Dok, talakahin mo ito, talakahin mo ganito, talakahin mo ito. Pero yung iba naman sa inyo, siguro mga 20% siguro ng mga nakikinig, ang request kanta. Binibigyan ako ng mga title ng mga kanta na ewan na hindi ko po alam. Tandaan nyo po, pag yung mga kanta po mga 1950s, 1960s, 1930s pa nga yung iba, yung lumang simbahan, yung mga kung ano-ano, hindi ko na masyadong alam. Yung may nag-request ng ano bang title nun, basta napakahirap naman nun. Pero hayaan nyo, pinipilit ko maabot hanggang saan. So sa ating portion na harana ni Papa G, ako sa'yo, kahit ako'y iyong iniwan, masakit man ang nangyari, hindi kita malimutan. Alam kong mayroon kang ibang minamahal, at yan ang katotohanan. Sa wari ko ang sabi niya, pag-ibig ko sa'yo, langit ang kapantay. Sayang at hindi mo nalaman ang aking pag-ibig ay walang kapantay. Alam kong mayroon kang ibang minamahal, at yan ang katotohanan. Sa wari ko ang sabi niya, pag-ibig ko sa'yo, langit ang kapantay. Sayang at hindi mo nalaman ang aking pag-ibig ay walang kapantay. Harana ni Papa G.